Yo! So ito ang umpisa ng Patot series natin. So itong series na ito, gagawan lang natin ng mga video yung problems na i-comment nyo sa comment section. Pero tigi-isa lang ha, huwag nyong damihan. Isang question lang. Tapos pipili na lang ako, tapos sasagutan ko. Basta i-comment nyo lang, Kuya Patuts ng, tapos bigay nyo yung problem. O ito, meron tayong unang tutorial. Ito yung number 1 tutorial natin. Ang gusto nyang problem ay derivative. So pwede kayo magbigay ng kahit anong problem. So try natin i-solve. Basta wag yung assignment nyo ha. Wag yung assignment nyo. Wag kang kupal! Kukunin daw natin yung derivative netong problem na to. So, sa answer natin, gamit tayo ng sky blue. Okay, game. So, ito yung problem natin. Square root of 3x minus 2 divided by x minus 1. Ang unang gagawin, so pag tinignan nyo yung problem, tanggalin nyo muna yung nagpapakomplikado. So, pag titignan nyo yung problem, may square root siya. Huwag nating tignan yung problem na ganyan. Parang magulo, di ba? So, ibahin mo muna. Gawin mong exponent yung square root. Pag square root, di ba, ang square root, yan ay 2 tapos may 1 na exponent dito yung x mo. Bali yung x natin itong buong yan. Ito, yung gantong format, equal lang yan sa x raised to 1/2. Okay? Pares lang yan. Kung cube ito, tapos ito 2, edi taas mo na ito, tapos ito yung nasa baba. So x, taas yung nasa loob, tapos yung nasa labas, yung nasa baba ng fraction. So exponent yan, exponent yan. So ganyan lang yung gagawin natin. Bale, ang x natin dito ay yung 3x minus 2 tapos x minus 1. So 3x minus 2 divided by x minus 1, yan ay naka-raise sa 1/2. O diba? Mas malinis na tignan. Alam mo na yung gagawin mo. Diba pag ganyan, pag gantong format, ang may isip mo agad, chain rule yan. Basta may maidi-derivative ka sa loob, tapos yung buong nasa loob ay naka-raise sa isang exponent, yan ay gagawing chain rule. Kaya chain rule kasi labas mo na bago loob. Parang yung sa sine din, kunyari sine tan x squared, ganyan. 'Di ba? Labas mo na, tapos loob. Kung titignan mo, parang may anak siya sa loob, chain rule agad yon. So ito, anak niya si tan, tapos si tan, anak niya si x squared. Parang ganun. Chain rule agad yan. Parang yung ganto na laruan. Yung may mga laman siya sa loob, chain rule yon. So ito, chain rule natin. So derivative muna yung labas, tapos derivative yung nasa loob. So di ba yung derivative nito, since naka-raise siya sa exponent, anong gagawin? Power rule. Let's go. Okay, gawin natin. Power rule natin. Power rule natin ito. So, pag power rule, di ba? Itong exponent niya, punta mo sa harap, tapos minusan mo ng 1. Ganun lang. So, gawin natin yan. Yung 1/2, punta mo sa harap, tapos yung 3x minus 2 divided by x minus 1, yung exponent niya, minusan mo lang ng 1. So, 1/2 minus 1, yan ay negative 1/2. Negative 1/2. Ayan, pero hindi ka pa tapos. Itong buong to, imumultiply mo pa sa anak niya. Yung nasa loob. Yung nasa sinapupunan ng parenthesis mo. So, i-derivative natin ito. So, anong gagawin kung i-derivative to, di ba? Quotient rule yan. Derivative ng fraction. Ang gagawin dyan, ano yung formula nun, di ba? d over dx ng u divided by v ay equal sa v u prime v tapos derivative ng u minus yan sa u v prime or u derivative ng v. Di-divide mo yung buong yan sa v squared. So, dapat memorize nyo yung derivative niya, yung shortcut ng derivative niya. So, gawin natin yan para makuha natin yung imumultiply natin dito sa buong ito. Kunin natin yung u tapos yung v. Gawin natin tong u, tapos ito yung v natin. So, lagyan muna natin ng linya dito para may partition tayo. Yan. So, dito natin i-derivative. Yung u natin ay 3x minus 2. Yung v natin, x minus 1. So, ito yung v, ito yung u. Kunin naman natin yung u prime, yung derivative nito. So, pag i-derivative natin yan, may operation lang sa gitna. So, pag may operation, pinaghiwalay lang ng operation yung mga numbers mo or variables mo. Isa-isahin mo lang. Ito muna, tapos ito. Ikaw bahala. Ito or ito, kahit anong unahin mo dyan, parehas lang. Basta, i-derivative mo sila magkahiwalay. So, ito muna, constant. Ano bang derivative ng constant? Easy, 0, di ba? So, 0 na yan, parang minus 0. Huwag na natin pansinin yan. Ito na lang ang pansinin natin. Si 3x. So, balit palang 3x raised to 1 yan eh. Pag 3x raised to 1, di ba ang gagawin mo ay power rule. Itong 1, ibaba mo sa harap, tas yung 1, minusan mo ng 1. 1 times 3x raised to 0, di ba? Kasi 1 minus 1 na to, tapos yung 1 dito kanina, binaba natin, kaya nandito na siya. So, x raised to 0 ay parehas sa 1. So, ito ay 1 times 1 din. Times 1 din yan. So, 1 times 3 times 1 minus 0 ay 3. Di ba? 3 lang pala yan.
3. Okay, ito naman. Derivative naman natin to. V prime. Equal yan sa, so ito constant ulit. So minus 0 yan. Tapos ito raised to 1. 1 minus 1 ulit. Ang x raised to 0 ay 1. So 1 minus 0, 1. 1 lang yung V prime natin. Yan, madali na. Madali na yan. Itong mga to, i-substitute na lang natin dito sa equation natin or sa formula natin. So V, U prime. Ito yung V, ito yung U prime. So, lagay natin. V times U prime. So, yung V mo ay x minus 1. So, baka hindi nyo nakikita yung banda dito Pahigain nyo na lang yung cellphone nyo para mag full screen siya. X minus 1, tapos U prime. Yung U prime natin ay 3. So, times 3 yan. Minus U V prime. So, wait lang. Baka hindi nyo na nakikita. Burahin ko na lang to. Iusog ko na lang. Ayan. So, U V prime. Yung U mo, ito, 3x minus 2. 3x minus 2. Tapos, V prime mo na 1. So, times 1 dyan. Pero wag na natin ilagay. Times 1 naman Divided by yung V na squared. Ito, i-square mo lang. X minus 1 squared. Tapos, i-simplify mo to. Paano mo i-simplify yan? Diba itong 3? Pasok mo lang dyan. So, ito pasok natin. 3x minus 3. Minus, itong negative naman, itong negative dito, pasok natin dun para mawala na yung parenthesis dito. So, negative 3x, tapos ito, pasok mo dun sa negative 2, so magiging yung positive 2 na. Divided by x minus 1 squared. So, makikita nyo, negative 3x, tapos positive 3x. So, magma-minus lang yan, 0 na yan. Tapos, negative 3 plus 2. Yan ay negative 1. So, simplify natin, negative 1 divided by x minus 1 squared. Ito na yung derivative nung nasa loob ito. Yung nasa sinapupunan niya. So, yan, i-multiply lang natin dito sa buong to. Burahin lang natin to. So, itong buong ito ay nakamultiply dito. I-simplify muna natin ito. So, bale, 1/2. Ito naka-raise sa negative 1/2. Pag negative yung exponent, pwede mong ibaba sa denominator, di ba? So, ito, baba na lang natin dito sa may tabi ng 2. 3x minus 2 divided by x minus 1 raised to 1/2. So, positive na siya. Huwag na lang 1/2. Gawin natin square root kasi isi-simplify naman na natin. Tapos, multiply natin ito, which is ito, sa buong ito. So, yung 1 dito sa taas, multiply natin sa negative 1. So, negative 1 din lang yung lalabas. Lagay natin sa gitna. Negative 1. Tapos ito, x minus 1 squared, multiply natin dito sa buong ito. So, times x minus 1 squared. Ayan. Yan na yung sagot. Nakuha na natin yung answer. So, recap. Anong ginawa natin? Diba, inobserbahan muna natin yung equation natin. Magulo siya tignan, kaya inayos natin. Ginawa natin siyang ganito. Yung square root, ginawa nating exponent. Tapos, nung nakita na natin to, parang mas maayos na siya tignan. Nakikita mo na kung paano siya i-derivative, di ba? Pwede mong i-derivative to, yung labas, gamit yung power rule. Tapos, meron ka pang pwedeng i-derivative sa loob. Ibig sabihin, may anak siya, may nasa sinapupunan. So, chain rule yung gagamitin mo dyan. So, labas mo na, tapos, yung loob, derivative. So, ginawa natin yon. Ang nakita natin na derivative nito ay quotient rule or yung fraction, which is VU prime minus UV prime divided by V squared. So, ginawa natin yon. Ang lumabas, ito. So, pag multiply mo lang yung dalawa. Tapos, makukuha mo na yung sagot. Simplify na lang. Okay, sana nakatulong to sa inyo. Kung may gusto rin kayo ipasolve, sabihin nyo lang, Kuya Patuts, tapos ng problem nyo. See you sa episode 2 ng Patuts series natin. Bye!